Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Joanna Marie Al Hermoso at ngayon ako ay magbibigay ng kaunting kaalaman ukol sa iba't ibang aspeto ng lipunan. Ngayon ay tatalakayin natin ang mga mahahalagang isyu at karanasan na may kinalaman sa ating araw-araw na buhay. Umaasa kong magiging makabuluhan at kapaki-pakinabang ang ating video ngayon. Tara na at simulan natin ang ating paglalakbay. Hi! Hello! Mabuhay! Ang video natin ngayon ay tungkol sa pagdiriwang ng kakaibang kakayahan at paglabag sa mga nakagawian. Sasalamin natin ang buhay ng mga estudyante na may espesyal na pangangailangan. Ipapakita ang kanilang tagumpay at itataguyod ang pagiging bukas sa lahat. Tara na! A Detroit mother outraged tonight after video shows her special needs son being bullied in the classroom. This is Kylan fighting the one individual. Student. The bullying escalated to a fight. It's vivid to Kylan and his mom. Ang pag-aaral ay isang karapatan at hindi dapat hadlangan kahit na may kapansanan. Batay sa ating nakita doon, itinatampok ang mga estudyante na naranasang binuli dahil sa kanilang kapansanan. Mahalaga na bigyang pansin ang mga isyu ng diskriminasyon at pang-aabuso sa paaralan. Bilang mga kasama sa lipunan, mahalaga na itaguyod ang pagkakapantay-pantay at respeto sa lahat ng tao, anuman ang kanilang kalagayan o kondisyon. Bukod dito, mahalaga rin ang pagtutok sa mga individual na pangangailangan ng bawat estudyante. Maaaring kailanganin ng ilan ang espesyal na mga module o learning materials o maaaring kailanganin ng iba pang karagdagang suporta mula sa mga guro. Ang kooperasyon mula sa magulang at iba pang miyembro ng komunidad ay mahalaga rin upang mapanatili ang suporta para sa mga estudyante na may kapansanan. Sa ganitong paraan, masisiguro natin ang inclusivity at oportunidad para sa lahat ng estudyante at mapabuti ang kanilang kakayahan sa hinaharap. Lumikha tayo ng isang komunidad na sumusuporta sa pagkakaiba-iba. Magkasama, magkakagawa tayo ng positibong pagbabago. Ba't malungkot ang beshi ko? Kasi malungkot ang lola mo! Ngayon naman ay dadako tayo sa isang napakahalagang paksa, ang gender at development. Oras na upang hamunin ang mga karaniwang paniniwala, sirain ang mga nakagawian at yakapin ang tunay na pagkakapantay-pantay. Handa ka na ba? Ganyan eh! Malamang sa'yo talaga to! Kasi bakla ka! Bakla! Ano? Ang gender at development ay mga aspeto ng lipunan na naglalarawan kung paano nararanasan at nire-recognize ang mga kasarian sa iba't ibang larangan. Sa konteksto ng edukasyon, mahalaga ang pagtaguyod ng gender equality at pagrespeto sa lahat ng kasarian. Dapat magkaroon ng patas na pagtingin at oportunidad para sa lahat ng mag-aaral, anuman ang kanilang kasarian. Isa sa mga hakbang upang mapanatili ang kasarian at pag-unlad sa larangan ng edukasyon ay ang pagpapatibay ng mga patakaran na naglalayon na labanan ang anumang uri ng diskriminasyon batay sa kasarian. Kailangan din ang mga kampanya at edukasyon tungkol sa gender sensitivity at inclusivity sa mga paaralan. Ngayon naman ay dadako tayo sa isang paksa na dapat malaman ng bawat estudyante. Ang integridad akademiko, usapang plagiarism, ang mga kahinatnan nito, at kung paano natin ito mapanatili sa ating landas sa akademikong paglalakbay. integridad akademiko ay isang fundamental na halaga sa larangan ng edukasyon.
Ito'y nangangahulugan na ang bawat estudyante ay may responsibilidad sa mga sumusunod na prinsipyo sa tamang akademikong gawain at hindi nagtatangkang gumamit ng ibang tao o likas na yaman ng iba para sa sariling benepisyo. Sa usapang plagiarism, kinakailangan nating maunawaan ang mga kahinatnan nito sa ating akademikong paglalakbay. Ang plagiarism ay hindi lamang isang paglabag sa patakaran ng paaralan, kundi isang pag-aksaya ng sariling kakayahan at kasanayan. Dapat nating sundin ang tamang mga hakbang upang maiwasan ang plagiarism tulad ng tamang pagsahit ng pinagmulan ng impormasyon at pagpapaunlad ng sariling idea. Sa ganitong paraan, mapanatili natin ang karangalan ng akademikong komunidad at magtagumpay sa ating landas sa edukasyon. Tandaan, ang katapatan ay pinakamahusay na patakaran sa edukasyon. Patuloy na mag-aral at laging bigyan ng tamang pagkakilala ang bawat nagbibigay inspirasyon. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang aspeto ng ating buhay, ang paghahanda sa panganib at sakuna. Sa bawat yugto ng ating pamumuhay, mahalaga ang pagiging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Sa gitna ng kahit anong krisis o sakuna, isang mahalagang responsibilidad natin ang tiyakin ang kaligtasan at proteksyon ng ating sarili at ng ating mga mahal sa buhay. Mahalaga ang pagkakaroon ng emergency preparedness measures tulad ng pagtataguyod ng mga emergency kits. Narito ang ilan sa mga mahalagang kagamitan na dapat kasama sa emergency kit: tubig, pagkain, damit, at iba pa. Ngunit, hindi lang ito. Mahalaga rin ang pagtuturo sa ating pamilya at komunidad hinggil sa tamang pagkilos sa oras ng krisis. Bilang bahagi ng paghahanda, dapat nating isanay ang ating sarili sa mga evacuation procedures at iba pang kahalagahan ng kaligtasan. Sa ganitong paraan, hindi lamang tayo nakakamit ng katahimikan ng isip sa harap ng kahit anong pagsubok, kundi nagiging instrumento rin tayo ng pag-asa at pag-ayos sa oras ng pangangailangan. Salamat sa pagsama sa akin sa paghahandang ito. Tandaan, ang kaunting paghahanda ay malayo ang mararating. Mananatiling ligtas at mananatiling handa. Hanggang sa susunod, mag-ingat! Muli, naway maging instrumento tayo ng pagbabago at kaalaman. Sa pagtutulungan natin, mas mapapalawak natin ang kaalaman ng bawat isa at mas lalakas ang pundasyon ng ating lipunan tungo sa mas maunlad na kinabukasan. Maraming salamat po.